Magandang gabi po sa ating lahat. Narito po tayo ngayon sa ating panggabing online service. Ito po yung lingkod, Pastor Romy Olaso ng Pateros Evangelical Church. Ang pag-uusapan po natin sa gabing ito ay tungkol sa kabutihan at pagiging makatarungan ng ating Diyos. Kaya ang ating pong pamagat sa gabing ito is mabuti at makatarungan. Siyempre, itong attribute na ito ay patungkol po sa ating Panginoon. Pero bago po tayo magpatuloy, hingi tayo tulong sa ating Diyos para makita natin yung kanyang pagiging mabuti at makatarungan. Panginoon, maraming salamat na sa gabing ito, muli ipapa-experience po sa amin ang ibig sabihin ng pagiging mabuti at makatarungan po ninyo. Alam po namin sa sarili naming karunungan at kaalaman, hindi namin kaya to. Pero salamat, dahil nandiyan ka, ipapakita mo ito kasi gusto mo pong malalo naming ma-appreciate ang inyong kabutihan at pagiging makatarungan. Kaya sa tulong po ng Espiritu Santo, umaasa po kami na ipapaunawa niyo po sa amin ang mensahe niyo po sa gabing ito. Sa pangalan ni Jesus, ito po ang aming samot dalangin. Amen. Amen. So sabi po rito sa awit 25:8, si Yahweh ay mabuti at siya'y makatarungan. Bakit sinabi ito ni Lord? Paano ba niya pinatunayan ni Lord na siya ay mabuti at makatarungan? Letter A, tinuturo niya ang tamang daan. Awit 25:8, si Yahweh ay mabuti at siya'y makatarungan. Itinuturo niya sa makasalanan ang tamang daan. Tingnan po ninyo, itinuturo niya sa makasalanan ang tamang daan. Ibig sabihin, hindi hayaan ng Lord ang isang tao na makasalanan na basta-basta na lang maligaw, na basta-basta na lang mawala. Bakit? Kasi nga, siya ay mabuti at makatarungan. At sabi nga niya rito sa awit, 32:8, ang sabi ni Yahweh, aakayin kita sa daan, tuturuan kita at laging papayuhan. Again, ang sinasabi po rito ng ating Panginoon ay tungkol po ito sa mga tao na naliligaw ng landas. Tayo po na minsan dumating sa pagkakataon na naliligaw ng landas. Ang sabi niya, aakayin. So pag sinabing aakayin, dadalhin. Ano pa? Tuturuan kita. Tuturuan kita at laging papayuhan. Ganito po mabuti at makatarungan ng ating Diyos. Kaya naman sabi ng ating Panginoong Jesus sa Juan 14:6, sumagot si Jesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Again, dito pinagdidiinan ng ating Panginoon na tanging siya lang ang daan para tayo makapasok sa tinatawag po natin na buhay na walang hanggan. Ganyan po katindi, Ganyan po kabuti at makatarungan ng ating Diyos. Hindi niya hahayaan ang isang tao na basta na lamang ibibigay niya, i-give up niya. No. Lahat ng tao, sa lahat ng tao, ibibigay niya yung tamang daan. Nasa sa atin na lang po kung anong pipiliin natin. Kung anong pipiliin natin. So again, una, tinuturo niya ang tamang daan. Dahil ayaw ng Lord na tayo'y maligaw. At ang sabi ng ating Panginoon, inangkin niya, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Again, wala pong ibang daan patungo sa Ama na nasa langit kundi tanging ang ating Panginoong Jesus lang. Pangalawa, paano pinakita ng Lord ang kanyang kabutihan at pagiging makatarungan? Letter B, gagabayan patungo sa kanyang kalooban. Awit 25:9, sa mapagpakumbaba, siya ang gumagabay. Sa kanyang kalooban, kanyang inaakay. Again, dito sinasabi, kung tayo lamang ay magpapakumbaba, gagabayan niya tayo, ang kanyang kalooban, tayo kanyang aakayin. Alam niyo po, ito po kuminsan ng problema Kahit sino po sa atin, dumating yung punto na akala natin, alam natin ang lahat. Akala natin yung ginagawa natin tama sa paningin ng Diyos. Pero, kung titignan na natin yung sinasabi ng salita ng Diyos, palagi ang lahat daw ng tao ay makasalanan. Wala tayong pag-asa. Pero salamat, gagabayan tayo ng Lord. Tutulungan niya tayo para patungo sa kanyang kalooban. Bakit? Ayaw ng Diyos na tayo mapariwara. Ayaw ng Diyos na gawin natin yung labag sa kanyang kalooban. Kaya gagawa siya ng paraan para makita natin kung ano ba yung kanyang kalooban. At wala na pong iba kundi itong kanyang salita. Ang problema, binibigyan ba natin ng importansya ang kanyang salita? Hindi po natin malalaman ang kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng pag-standby.
Hindi po natin makukuha ang kalooban ng Diyos sa pamamagitan lamang ng panonood ng telenovela. Hindi natin makukuha ang kalooban ng Diyos kung basta na lamang pupunta tayo kung saan-saang lugar. Ito po, dapat mag-set tayo ng oras para makita natin kung ano yung kalooban ng Diyos. At napakabuti na po ng Diyos. Binigay na niya yung kanyang blueprint. Ito na po yung blueprint. Ano yung blueprint? Dito pinapakita kung saan patungo ang buhay natin. Dito pinapakita kung ano yung gusto ng Diyos sa gawin natin. Kaya nga po sabi niya sa Awit 23:3, pinapanumbalik ang aking kalakasan at pinapatnubay niya sa tamang daan upang aking parangalan ang kanyang pangalan. Yung palang dahilan. Kaya pala gusto ng Lord na makita natin yung kanyang kalooban para magawa natin ito. Dahil kapag ginawa natin ito, mapaparangalan ang pangalan ng ating Panginoon. Take note pag naparangalan ang Diyos sa buhay po natin, for sure, makikita po natin yung blessing upon blessing. Ganun po. Ganun po kabuti at makatarungan ng ating Diyos. Hindi masasayang yung lahat ng ginagawa natin para sa Kanya. Bakit? Pangako ng Diyos yan No? Yung Kanyang kabutihan at Kanyang katarungan, ipagkakaloob niya sa atin. Hindi po pwede na hindi gawin ng Diyos itong mga bagay na ito. Pangatlo, makikita po natin, paano pinakita ng Lord ang niyang kabutihan at pagiging makatarungan. Letter C, papatnubayan tayo ng Lord. Awit 25:10. Tapat ang pag-ibig, siya ang patnubay sa lahat ng mga taong sumusunod, sa utos at tipan, siyang sumusubaybay. Again, makikita po natin dito, dapat sumunod tayo sa utos, sinasabi, at susubaybayan tayo ng ating Panginoon. Ko lang, kung napanood na po ninyo ang Ten Commandments, sana panoorin niyo po ulit kung hindi niyo pa napanood o napanood niyo na pwedeng ulitin. Ano ba ang ginagawa? Bakit nakakalakad sa disyerto? Kahit tirik na tirik ang araw nakakapaglakad ang mga Israelita. Bakit? Pinapatnubayan ng Lord. Naglalagay ng napakalaking ulap na parang malaking payong para sa kanilang paglakad hindi sila masunog doon sa tinding sikat ng araw. At sa gabi naman, kung sila'y naglalakbay, anong ginagawa? Naglalagay ng haliging apoy para hindi makapasok o makapenetrate yung mga mababangis na hayop o kung meron mga tinatawag po natin mga tulisan, hindi pupuntahan, matatakot. Bakit? May pillar of fire. Papatnubayan ng Lord. No? Kaya sabi po niya, sa Awit 18:25, tapat ka, O Diyos, sa mga tapat sa iyo, at napakabuti mo sa mabuting tao. Yung pala, para maranasan natin yung katapatan at yung kabutihan ng Diyos, kailangan maging tapat tayo sa Kanya. Tapat tayo sa Kanya. Ano pa? At kailangan gumawa tayo ng mabubuti. At ano po ang pinakamabuti natin gawin? Pinakamabuti natin gawin. Walang iba po, kundi lumapit tayo sa ating Panginoon. Bakit? Tunay na mabuti at makatarungan ng ating Diyos, walang maidadahilan ng iba para hindi makamtan ang kabutihan ng katarungan natin. Wala pong dahilan. Bakit? Sabi po rito sa Roma 6:23, sapagkat kamatayan ng kabayaran ng kasalanan. Lahat po tayo nagkamali. Lahat po tayo nagkasala ayon sa Romans 3:23. Walang nakaabot sa pamantayan ng Diyos. Wala na tayong pag-asa. Pero again, pinakita ng Lord ang pagiging mabuti at makatarungan niya. Sa paanong paraan? Sunod po natin. 6:23b. Ngunit ang walang bayad na kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. So again, pinakita na naman dito ng ating Panginoon yung kanyang kabutihan at pagiging makatarungan. Bakit? Papunta na tayo sa dagat-dagatang aboy. Papunta na tayo sa tiyak ng kapahamakan. Papunta na tayo sa tiyak na walang hanggang kaparusaan. Pero, ngunit ang walang bayad na kaloob ng Diyos. Bakit? Hindi natin kayang bayaran ang ating kasalanan. So, gumawa ng paraan ng Diyos para tayo ay magkaroon ng tinatawag po nating makapasok tayo sa tinatawag na buhay na walang hanggan. Walang iba kundi sa pamamagitan po ng ating Panginoon. Ganito ang ginawa ng Lord. Pero ang tanong, bakit ba ginawa ito ng Lord? Again, dahil sa mabuti at makatarungan, ang sabi niya sa John 3:16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yung pagiging mabuti at makatarungan ng Diyos, ang nag-motivate po nito para gawin ng Diyos itong kanyang kabutihan at katarungan ay dahil sa pagmamahal. Tingnan niyo po, no?
Hindi tayo karapat-dapat mahalin, pero minahal tayo ng Diyos. Hindi tayo karapat-dapat patawarin dahil sa dami ng nagawa nating kasalanan, pero mabuti at makatarungan ng Diyos. Ang sabi niya doon sa unang Juan 1:9, kung tayo lamang ay hihingi ng tawad, tayo patatawarin ng Diyos. Ganito po, kabuti at makatarungan ang Diyos na pinaglilingkuran po natin. Ang tanong, kapatid, sa mga oras ito, alam mo ba itong mga bagay na ito? Alam mo ba kung gaano kabuti ang ating Diyos? Alam mo kung gaano po makatarungan ang ating Diyos? Kung hindi pa, salamat sa Panginoon dahil nakapakinig ka sa gabing ito, ng mensaheng ito. Ngayon nakita mo, ang tanong, it's a matter of choice. Ang tanong, pakikinig ka ba? Lalapit ka ba? Paaakay ka ba? No? Hahayaan mo na lang ba na gumawa ka ng mga bagay ng bara-bara na hindi mo alam? Kung pwede ka naman turuan ng Diyos sa tamang daan, kung pwede ka namang gabayan ng Diyos para malaman mo ang kanyang kalooban, kung pwede ka namang patnubayan ng Lord para malaman mo ang ibig sabihin ng buhay na walang hanggan. Again, mabuti at makatarungan ng ating Diyos. Ayaw niyang mapahamak ka. Ayaw niyang mabulid ka sa tiyak na kapahamakan. Ayaw ng ating Panginoon. Sabi nga, kamatayan ng kabayaran ng kasalanan. Ngunit ang walang bayad na kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Kapatid, walang ibang paraan para makamtan mo ang kabutihan at katarungan ng ating Diyos. Ang pinakamabuting gawin natin, kagaya ng sinasabi sa John 3:16, sumampalataya tayo sa Kanya at ibigay natin ang ating sarili sa Kanya. Kapatid, gusto mo ba mangyari ito? Gusto mo bang ma-experience yung tinatawag na kabutihan at katarungan ng Diyos? Kung itong ninanais mo, anyayahan kita sumunod ka sa isang panalangin. Panalangin ng pagtanggap, pagbibigay ng buhay sa ating Panginoon. Hindi kita pipilitin. Kung ayaw mong sumunod, kapatid, nasa sayo yon. Kaya lang, sayang naman. Nakapakinig ka na. Nalaman mo na kung ano yung mabuti at makatarungan ng ating Diyos. Bakit hindi ka pa lumapit at bigay ang iyong buhay sa ating Panginoon sapagkat ayaw ng Diyos na mapahamak ka. Ayaw ng Lord na maranasan mo yung tinatawag na kapahamakan doon sa walang hanggang kaparusahan. Dahil gusto ng Diyos, mahal na mahal ka ng Lord. Gusto ng Lord, makamta mo yung tinatawag na buhay na walang hanggan kasama ang ating Panginoon na meron kagalakan, kasiyahan, for sure, napakasarap makasama sa kaharian nating Diyos. Ako po'y mananalangin ng isang pagtanggap sa ating Panginoon. Anyayahan kita na sumunod ka sa panalangin ito, na gawin mo na nanggagaling sa iyong puso at arhiin mo na sarili mong panalangin, ang panalangin ito. Kapatid, kapag ginawa natin ito, hindi ibig sabihin nagpapalit ka ng reliyon. Hindi ibig sabihin umaalis ka kung anong sektang pinanggagalingan mo. Hindi po. Bakit? Kasi walang pangalan ng sekta o pangalan ng reliyon na nagsasabi na magkakaroon tayo ng kaligtasan. Ang sabi? Si Jesus lang ang ating daan, ang katotohanan at ang buhay. Kapag tayo pumasok, lumapit sa ating Panginoon, meron tayong katiyakan ng buhay na walang hanggan. Kaya ako'y mananalangin ng pagtanggap, anyayahan kita sumunod ka na gawin mo ito na nanggagaling sa iyong puso. Tayo po'y pumikit, tayo po'y manalangin. O Panginoong Sus, maraming salamat dahil muli pinakita mo po ang iyong kabutihan at ang iyong katarungan. Panginoon, ako po ay isang makasalanan. Ako po isang tao na hindi ko alam kung anong gagawin ko. Pero salamat dahil sa gabing ito pinakita mo ano yung nararapat kong gawin para ako'y makaranas ng iyong kabutihan at ng iyong katarungan. Sa mga oras ito, Panginoon, ako po'y humihingi ng tawad sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan. Kapatid, pwede mong sabihin, ikaw lang at saka si Lord. Pwede mong i-utter sa Kanya. Sige, bibigyan kita ng oras. Sabihin mo sa Kanya yung mga pagkakamali mo. Hayaan mo ipaalala ng Diyos yung mga bagay na nagawa mong pagkakamali. Willing ang ating Diyos na magpatawad. Hallelujah. Hallelujah. Willing ang ating Diyos na ikaw ipatawarin. Hallelujah. Hallelujah. Yes, Lord. Yes, Lord. Patawad po. At ako po ay sumasampalataya na ikaw lang ang aking pag-asa. Tinatanggap po kita, Panginoong Sus, bilang sarili Panginoon, tagapagligtas. At ako'y sumasampalataya na ikaw lamang ang aking pag-asa. Kapatid, kung ginawa mo itong bagay na ito nang gagaling sa iyong puso,
Ang sabi sa John 1:12, ikaw ay ituturing na anak ng Diyos. Ikaw na tumanggap at sumampalataya sa ating Panginoon, ikaw ay ituturing na anak ng Diyos. What a privilege na tayo magtawaging mga anak ng Diyos. Ang kabutihan at katarungan ng Diyos, patuloy natin mararamdaman, ma-experience. Kaya sa mga oras ito, kung meron ka mang physical na karamdaman, ito yung pagkakataon. Pwede tayong lumapit sa ating Diyos. Sige, hilingin mo. Ano man yung physical mong karamdaman, pwede mong ilapit sa ating Panginoon. Sige, sabihin mo sa Kanya. Nakikinig siya. Opo, Panginoon. Opo. Opo, Panginoon. Opo. Sige, kapatid, sabihin mo sa Kanya. Willing ang ating Diyos na ibigay sa iyong kagalingan. Maniwala ka lang. Sumampalataya ka. Sumampalataya ka. Yes. Emotionally, meron kang problema sa iyong asawa, sa iyong kapatid, sa iyong magulang, sa iyong anak, kasama sa bahay, kasama sa trabaho, eskwela. Ito yung pagkakataon. Hilingin mo sa Panginoon na tayo makalaya, na matuto tayo magpatawad at matuto rin tayo humingi ng tawad. Hindi gusto ng Lord na meron tayong mga tao na kagalit o pinagkakaitan natin ng kapatawaran o hindi tayo marunong humingi ng tawad. Kasi ang ating Panginoon, ang sabi niya, ang hindi marunong magpatawad ay hindi niya patatawarin. Kapatid, pagkakataon to, huwag mo nang sayangin. Kung mayroong pagkakataon, humingi tayo ng tawad, malapitan natin ang taong ito, ilid tayo ng Lord. Sabi, tuturuan tayo ng Lord ang tamang daan. Paano gagawin natin? Kalooban ng Diyos na tayo magpatawad. Papatnubayan niya tayo, gagawin niya. Kung paano natin i-handle itong sitwasyon na ito. Kung paano tayo matuto magpatawad at kung paano rin tayo hihingi ng tawad. Hallelujah. Hallelujah. Hilingin mo sa Panginoon kung sino yung tao. Banggitin mo. Pwede mo banggitin, kapatid. Ikaw lang at si Lord ang nakakaalam yan. Ikaw lang tsaka si Lord. Kaya na rin, sa mga oras na ito, may mga bagay na umahadlang sa iyo para totoong makalapit kay Lord, makapag-serve sa Kanya. Ito yung pagkakataon, tulungan tayo ng Diyos. Makalaya tayo sa mga bagay na umaalipin sa atin. Spiritual, blindness, tulungan tayo ng Panginoon. Mga bisyo na umaalipin sa atin, na nangihina na yung katawan natin, hindi natin alam kung paano tayo makakalaya rito. Pagkakataon ito, kapatid, sabi mo sa ating Panginoon, gusto mong lumaya. Ano mang klaseng bisyo yan? Lahat ng klase ng bisyo na sumisira sa ating physical na katawan, pati yung ating kaisipan, yung ating pangunawa, gusto ng Lord, makalaya tayo dyan. Hindi natin magagawa ang kalooban ng Diyos kung wala tayo sa tamang daan, wala tayo sa kalooban ng Diyos, at kung wala tayo sa ating Panginoon, hindi tayo magkakaroon ng patnubay niya. Ayaw ng Lord na mapahamak tayo. Lalong-lalo itong templo ng ating Panginoon. Itong katawan natin ay templo ng Kanyang Espiritu Santo. Palayain tayo sa lahat ng klase ng idolatry, witchcraft, horoscope, mga bagay na magpapalayo sa atin, palayain tayo ng Diyos. Makalaya tayo. Hiningin mo, kapatid. Hiningin mo. Hallelujah. Financially, hindi gusto ng Lord na tayo mahirapan. Dahil gusto ng Lord tayo gamitin yung channel of blessing. Pero ano ba yung mga hadlang? Walang iba kundi kasalanan. Kaya kapatid, hilingin mo sa ating Panginoon, financial problem mo. Gusto ng Lord na matuto tayo. At kung meron ka man trabaho ngayon, hindi pagkasya, tulungan tayo, bigyan tayo ng Diyos ng knowledge at wisdom na maging good steward tayo sa lahat ng resources na pinagkakaloob niya. Matuto tayo na gamitin ng tama, mag-budget ng tama, dahil gusto ng Lord maging mabuti tayong manager dito sa pinagkatiwala niya na resources sa atin. Kaya na rin, kapatid, sa mga oras ito, maaaring kaarawan mo o anniversary ninyong mag-asawa, ito yung pagkakataon. Dinignan mo sa ating Panginoon, magpasalamat ka. Sige, sabihin mo sa Panginoon, salamat. Dahil umabot ka sa ganitong edad. Maraming mga taong di nakakaabot. Pasalamat ka. Hiningin sa Panginoon, salamat. Pasalamat. Yung pagsasama niyo mag-asawa, hindi aksidente yan. Isa ang ibig sabihin yan. Gusto ng Lord maging maayos yung pamilya. At kayong mag-asawa ang sisimulan ng mabuting pamilya. Tulungan tayo ng Diyos
na totoong mahalin natin ang ating mga asa-asawa. Salamat sa extension ng pagsasama na binigay anniversary. Salamat. Panginoon, patuloy tinataas po namin ang bansang Pilipinas magmula sa aming presidente hanggang sa pinakamababang nanunungkulan sa lokal at nasyonal. Tunay na magampanan ng bawat isa para magkaroon po ng kaayusan at pagunlad ng bansang Pilipinas. Kaya na rin, ang mga kapulisan, mga sundalo, tunay na magawa ang tungkulin para mas maganda ang peace and order ng bansang Pilipinas, Panginoon. Ngayon na rin, Panginoon, nataas din po namin sa iyo ang bansang Israel. Kasi ikaw mismo nagsabi, ang sino man magpala sa bansang Israel ay iyong pagpapalain. Pagpalain mo rin, Panginoon, ang aming mga kapatid na sumusubaybay sa ganitong gawain, mga taga Pangasinan, mga taga Laguna, mga taga Marikina, mga taga Abra, maging aking mga kabat 79 na sumusubaybay sa ganitong gawain, pagpalain niyo po ang bawat isa. Kasi naniniwala po kami, Panginoon, na kahit sa pamamagitan po ng simpleng online service na ito, po pwede po ang inyong mga salita ay makapenetrate sa puso ng bawat isa. Kaya ngayon pala, Panginoon, salamat. Dahil alam po namin, may ginagawa ka na at patuloy na may gagawin ka sa buhay ng bawat isa. Muli, Panginoon, maraming salamat dahil alam po namin na sa gabing ito, ang inyong kabutihan at inyong katarungan ay naging maliwanag sa bawat isa po sa amin. At patuloy niyo pong ituro sa amin ang tamang daan, patuloy niyo po kaming gabayan patungo sa inyong kalooban, patuloy niyo po kaming patnubayan upang hindi kami maligaw ng landas. Kaya sa gabing ito, Panginoon, nagpupuri, nagpapasalamat po kami dahil ngayon pa lang inaangkin na po namin na gagawin mo ang lahat ng bagay na ito kasi hinihingi po namin ito sa pangalan ng aming Panginoong Sus. Lahat po ng anak ng Diyos magsabi ng Amen. Muli, ito pong inyong lingkod, Pastor Romy Ulaso ng Pateros Evangelical Church, nagsasabi, kung meron po kayong katanungan o meron po kayong clarification patungkol po sa ating pinag-aralan sa gabing ito, willing na willing po ang inyong lingkod na kayo po ay tugunin. Nandiyan po, magpa-flash po sa inyong screen yung ating pong Facebook, no? Para makita niyo po kung ano yung mga bagay na gusto po ninyong malaman pa na maliwanag. At kung kayo po ay may mga prayer request, huwag po kayong magkatubili. I-page lang po ninyo kami o sa aming messenger dahil gusto po namin na makatulong po sa inyo dahil yun po isa sa mga gusto ng ating Panginoon na mahalin natin ang bawat isa sa pamamagitan po ng panalangin, makikita ma-realize natin ang ibig sabihin ng ating Panginoon na mahalin natin ang ating kapwa. Muli, ito pong inyong lingkod, Pastor Romy Ulaso ng Pateros Evangelical Church, nagsasabing pagpalain po tayo ng ating Panginoong Jesus.